Mukhang hindi pa din tapos gumawa ng trade ang Barangay Ginebra hanggang ngayon dahil may tinatarget pa din nakuhain ng Ginebra na player dito sa Northport Batangier if hindi nga maging maganda ang laruin ni Maverick Ahamnisi na conference dahil itong si JM Calma ang isa sa napupusuan ng Jeans na kuhain nila dahil feeling nila ay mag-fit siya sa sistema ni Coach Tim Cone. Gaano kalaki ang chance na malilipat itong si Calma sa Ginebra? Justin Brownlee, target niyang kuhain ang best player of the conference at lalong-lalo na nga daw ang championship dahil gutom na gutom pa nga rin ito si JB sa mga champion na makukuha niya nga dito sa PBA dahil matagal-tagal na nga rin hindi nakakuha dito ang Ginebra. Dahil sa ginawang trade nga daw dati dito ng Barangay Ginebra at hindi pa nga rin nakamove on ng karamihan dito, ay mukhang hindi pa din tapos sa pag-rebuild ng players nila. Dahil parang may hinahanap pa din silang mga player na mag-fit nga sa sistema ni Coach Tim Cone. Dahil tandaan ninyo, malalaki at mga key players ang nawala nga dito sa Barangay Ginebra, which is itong si Christian Stan Hardinger at Stanley Pringle. Kaya magiging malaki ang role ni Isaac Go at ang bagong kuha na si Ben Adamos dito sa Ginebra dahil kailangan nilang punan ang pagkawala nga ni Sistan na alam ng karamihan na magiging malaki ang role nito. Sa ngayon kasi mga ka-house sports, parang inoobserbahan pa din ng Ginebra ang status ni JM Calma na injured nga siya last conference at patuloy pa nga nagre-recover ito sa kanya. Pero sa mga hindi nga nakakilala ng gusto dito kay Calma, stretch forward position ng laruan niya at nakukumpara nga siya dito kay Ranidel De Ocampo dahil may outside shooting siya at may magandang footwork nga siya sa loob ng court. At yun nga ang isa sa mga gustong player ni Coach Tim dahil mahiling nga siya sa big man na maganda ang nilalaro sa loob ng court, tapos aasahan nga din siya sa pag-create ng mga plays dahil maganda ang vision nito sa kanyang mga teammates. Kaya naman isa siya sa tinatarget daw na kuhain ni Coach Tim. Tapos ngayon naman, if ever na hindi nga naging maganda ang laruin nga nito ni Maverick Ahamnisi ngayong conference, maaari din na magpaalam na siya dito sa team dahil medyo loaded na nga ang guard position ng Ginebra at magpo-focus na lang daw sila mag-develop ng isang big man. Kung tutuusin, sayang nga itong si Ahamnisi if ever bitawan ng Ginebra dahil pwede sana siya maging scorer nila. Kaso yun nga lang, loaded na sila masyado sa guard position at mas kailangan nila ng big man ngayon. Kasi sa malamang, mahihirapan sila sa ilalim niyan at kakapusin nga sila sa defender at rebounder at the same time. Kaya magiging crucial nga ang conference na ito para kay Maverick Ahamnisi. Sa second topic natin mga ka-host sports, ay tungkol naman dito kay Justin Brownlee na gutom pa nga rin na makakuha ng championship dito sa Barangay Ginebra. Marami-rami pa nga rin ang nabibilib at parang hindi pa rin ako kontento sa nagagawa ngang performance ito ni Justin Brownlee, lalong-lalo na ngayong conference Kaya naman gutom pa nga rin daw siya kahit pa nagdaro na nga raw siya sa ibang liga dati at nakapag-kampiyon na to. Pero iba pa rin daw ang feeling kapag ka PBA at lalong-lalo na kapag Ginebra nga raw ang nakakakuha ng championship. Kumbaga, nandoon yung dedication niya dahil first of all, may lahi na nga raw siya or naging naturalized Filipino na nga siya dito at napamahal na nga siya ng gusto sa mga teammates niya. At lalo ngayon na nagkakaedad na nga siya, ay todo porsigido pa nga rin siya sa mga pagpapractice niya. Kondisyon na kondisyon pa nga rin siya up to now. Pero marami nga nakakapansin na parang hindi na nga ganun kalakas or kaganda ang performance na pinapakita niya. Nakatulad dati na automatic na 30, 40 o 50 points kaya nagagawa dito sa game. Pero ngayon, napapansin ko lang binibigyan niya nga talaga ng opportunity yung mga kanyang mga teammates. Dahil siguro gusto niya na rin talaga tulungan ito na ma-develop pa ang skills nila. Kaya nga nakaalalay na nga lang lagi itong si JB. Kung baga, kapag kinakailangan na nga lang tulad ng sabi ko kanina, kapag mga crunch time. Pero kapag kakailanganin ng mga teammates niya, ay ginagawa niya talaga ito ng paraan para mag-involve. Lalong-lalo na itong si Scottie Thompson na nagiging second option pagdating sa scoring. Kumbaga, nandoon nga yung tiwala niya dito kay Scottie dahil hindi naman daw yan tuturingin na most valuable player dito sa PBA na kung hindi nga raw ito, deserve talaga ni Scottie. Kaya sa ngayon, gusto niya talagang ma-involve lahat ng kanyang mga teammates pagdating sa scoring.
pati na rin sa pagdepensa, dahil kahit pa paano marami na rin siya na itutulong dito para at least ma-improve din yung mga skills nila. Katulad nito ni RJ Abarientos mga ka-sports, na sobrang taas na nga rin ng confidence dahil nga sa ginagawang tulong nga ni JB. Andiyan kasi yung presence siya lagi kahit pa paano. Kumbaga nagiging silang dalawa nagiging tag team nga dito eh. Pansin ko nga dati, meron pa nga silang pick and roll play dati na kung saan sobrang effective nga, na naging game winner nga nung Christmas game ni Scottie Thompson. Isa rin yan sa dahilan kung bakit nga yung ginagawa ni JB, yung ma-boost nga yung confidence ng kanyang mga teammates para at least matulungan niya nga rin ito sa kanilang mga skills. Kaya ang first option nga talaga or goal nito ni JB ay yung makakuha ng championship ulit, at pangalawa na nga lang dyan ay yung makakuha siya ng best player of the conference.